Guys, ito sa mga nagnanais magtanim, pag wala kayong space sa inyong mga bakuran, walang lupa, kahit puro sementado na, ito kayahin nyo to para meron kayong maaning fresh na gulay. Tapos ang timing ng pagtatanim, yung yung hindi pa mainit ang panahon, kasi pagka mainit na ang panahon, pag ganitong hangin, hindi siya magsusurvive, gawa ng madaling mag-init itong batal niya at kokonti ang lupa niya. Ngayon pagka ganitong medyo malamig ang panahon, okay lang siya. Tapos ang gawin ninyo, dahil kokonti ang yung lupa niya, lagyan nyo po siya ng mga organic materials, kaya ng mga cow manure, coco-peat, carbonized rice hull, para sa ganon meron siyang baon. Kaya ng ginawa ko dito. Ayan ang ginawa ko dito, dahil meron siyang dati ng manure. Meron din siya dito na naglagay din ako ng dito kasi chicken manure, kaya siya mabulas. Pero nag-abono pa rin ako ng synthetic, pero one time lang, minsan lang. Ngayon huwag niyong pababayaan sa dilig, pero huwag naman sobra sa dilig kasi mabubulok pagka sobra sa dilig. Yung pag-test ninyo kung didiligan na, ibabaon nyo yung daliri nyo. Ngayon pagka tuyo na, diligan na naman ninyo ulit. Ngayon sa pagbutas naman ng bote, yung first na ginawa ko, mataas to, taas siya. And then napansin ko, dahil may naka-stack na tubig dito sa ilalim, na-absorb niya hanggang sa taas. Ang hindi maganda, nabubulok siya, sobrang tubig. So ang ginawa ko, binutas ko ulit sa baba. So ito, experiment ko kasi ito Ngayon, nang mabutas sa ibaba, ayun, bumuelo na siya. So ito bukas, harvest namin para maibenta na. Tapos yung niya, talbos niya, iwan muna namin, lalaki na naman yan. Yan, pag gusto nyong matagal at ulit-ulit kayo mag-harvest, ganun gawin nyo. Kunin nyo muna yung mga nasa labas na dahon yung malalaki, and then later on lalaki na naman yung mga sumunod. And then pagka yung namulaklak na, yun na ang time na tigilan nyo ng mag-harvest. Ito ng panahon naman na para sa kanyang bunga. Ngayon pag gusto nyo i-reserve yung bunga niya, huwag nyo na siyang gulayan, pero i-maintain nyo siyang diligan para sa ganon yung mga buto niya ay magiging healthy. At sa next na pagtatanim, pwede na ninyong gamitin. Ngayon ito, meron din tayong mga mustasa dito sa ilalim pero ang ilalim nito, batuhan, semento, ganyan ang ginawa ko. Naglagay ako ng coco fiber sa ilalim bago ako naglagay ng mga manure. Then naglagay ako ng mix na carbonized rice hull, garden soil, at saka vermicast, kasi meron akong alagang vermi dati, kaya meron akong vermicast. Ganon din dito, may vermicast din to, mga to. Pero tinan nyo ang lulusog, wala kang masabi sa niya. So, parang nakatanim din sa lupa. Hindi siya matatalo nitong nasa lupa kasi magandang panahon. Pero pag tag-init, ay wala, hindi magsusurvive kasi nasubukan ko na. So bali ito, third time ko nang nagtanim ito ng ganito hangin. Ito ang talagang bumulas kasi tama sa timing, palamig pa ang panahon. Guys, kung gusto nyo, order na kayo. Bukas harvest namin to, bebenta na namin para meron naman akong mapagkunan na naman ulit ang pambili ng mga raw materials, at magtatanim ako ulit para sa susunod na season. Maraming salamat.